Ang nakaraan, hindi inasahan ni Melissa na mainabot na sobre itong si Marco sa kanya bago ito tuluyang lumabas ng bar at sinabi ni Jason na muli sila magkita sa sunod na mga linggo. Monique, saan ka galing? Bakit ang tagal nyo? Akala ko iwan mo na ako dito. Melissa, ano ka ba? Siyempre, para-paraan din para naman mabigyan tayo ng pera. Ikaw, kumusta naman ang pakitungo mo kay Marco? Mukhang may pasobre ka na dyan ha. Wala lang, nagwentuhan lang naman kami dalawa tungkol sa buhay niya. Alam mo, nakakaawa pala si Marco. Iniwan ng girlfriend at kahit kailan ay hindi na siya babalikan pa. Nakakaawa naman pala si Marco, ano? Ano naman ginawa niyo? Wala lang, nag-usap lang kami dalawa. Melissa, pwede ba natin buksan yung sobre na binigay sa'yo ni Marco para naman malaman natin kung anong laman yan? Binuksan ng dalaga ang naturang sobre para naman masaksihan din ng kaibigan. Pagbukas nito ay nakita nila ang isang calling card at perang nagkakahalaga ng 15,000. Hindi siya makaniwala na binigyan siya ng ganun kalaking halaga. Nako Melissa, sabi ko naman sa iyo hindi ba na ilang araw mo lang itong pag-ipunan at sigurado akong may paggastos ka sa mama mo. Alam mo Melissa, kanina napapansin ko na palaging may lalaking tumitingin sa iyo. Gusto niyang i-table ka pero nanaan siya ni Marco. Monique, pwede bang hindi mo na ako papasok bukas? Kailangan ko kasing puntahan si nanay sa ospital Ikaw ang bahala Melissa, basta kapag gusto mong pumasok, tawagan mo lamang ako. Kinabukasan maagang umalis itong si Melissa para kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina sa ospital. Anak, Melissa, alam kong nahirapan ka na. Uwi na lang ako. Hayaan mo na ako sa bahay natin. Hayaan mo na ako hindi makalakad. Ma, hindi pwede. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ma, tinawagan ko si Dr. AJ pero ang sabi ng sekretary, hindi pa na ito nakauwi mula sa ibang bansa. Melissa, huwag mo natangkain pa kasing humingi ng tulong sa kanya. Sapat na yung binigyan kanya ng kahit papaano. Iuwi mo na ako sa atin. Ma, alam nyo, may nag-offer sa akin ng trabaho at malaking pera yun at sigurado akong makukuha ko doon. Heto nga ang kanyang calling card. Sa sunod na mga araw ay kailangan ako mag-report sa kanya. Melissa, kung ganoon ay magandang balita yan. Pero gusto ko sanang umuwi muna. Balik mo na lang ako dito kapag may pera ka na ipon para sa akin. Kapag manatili tayo dito anak, mas lalong lalaki ang bill natin sa ospital. Sige ma, pero pipilitin kong mapagamot kita. Kinabukasan nagpa-discharge na itong si Dolores sa ospital. Samantalang hindi naman makapaniwala itong si Melissa na binigyan siya ng ganong kalaking halaga. Kaya naman para maging maayos ang lahat ay tinawagan niya ang naturang calling card. Hello, sino to? Pwede ba huwag ka namang gulo sa akin. Inayos ko na ang lahat kaya tigilan mo na ako. Sir, Marco, ako nga pala si Melissa, yung nakilala mo nun sa bar. Hi, Melissa, pasensya ka na. Akala ko kasi yung taong nagugulo sa akin Bakit napatawag ka? Hindi ko kasi malaman kung bakit mo ako binigyan ng ganong kalaking halaga, sir. Para saan yun? Wala lang. Naawa lang ako sa'yo. Gusto mo bang pumasok bilang sekretary ko? Pumunta ka lang dito sa address na nasa calling card ko at hintayin kita dito, okay? Mas lalo naguluhan itong si Melissa kung bakit gano'n na lamang ang trato sa kanya ng lalaking iyon. Ni minsan kasi ay isang beses lamang silang nagkita. Samantalang nagalit naman itong si Marco dahil may tumawag sa kanyang phone at hindi niya alam kung sino ito. Ilang linggo lamang kasi ang nakaraan ay palaging may tumatawag sa kanya at nagbabanta na isumbong nito sa otoridad. Hindi niya inakala kasi si Melissa pala ang tumawag sa kanya sa mga oras na iyon. Gusto niyang papasukin si Melissa bilang sekretary dahil naawa siya sa ganda ng dalaga at baka mapaniwala lamang ang kanyang buhay. Pero isa ngayon sa laging inaalala ni Marco kung paano niya ipaliwanag sa dalaga na meron siyang kasalanan na nagawa sa kanya. Isang araw kasi noon habang binabaybay ni Marco ang kalsada sakay ng kanyang sasakyan, mabilis niyang tinungo ang bahay ng kanyang girlfriend dahil may emergency doon. Hindi naman ito inasahan na may tatawid sa kalsada. Napihit niya ang manabela pero sigurado siyang natamaan nito ang kanyang paa. Hindi na nagawa pang balikan ni Marco ang taong iyon dahil sa pagmamadali at baka hindi niya maabutan ang kanyang minamahal. Jasmine, lumaban ka.
Huwag mo naman akong iwan. Hindi ko makakayang mawala ka sa buhay ko. Paano na yung pangarap nating dalawa na bumuo ng pamilya? Marco, sorry kung hindi na natin matutupad ang lahat ng iyon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jasmine. Lumaban ka, pakiusap. Marco, hindi ko na kaya pa. Palayain mo na ako. Jasmine. 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 Hindi na kinaya ng katawan ni Jasmine ang kanyang sakit, kaya naman sa mga oras na iyon ay binawian siya ng buhay. Labis ang paghinagpis ni Marco dahil sa pagkawala ng kanyang babaeng dadalhin sana sa harapan ng altar. Ngunit na makita niya sa bar ang isang babaeng kamukha ni Jasmine ay hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Magkatulad sila ng galawan ng kanyang namayapang si Jasmine. Kung isipin talaga ay parang magkapatid silang dalawa. Pero malabang mangyari iyon dahil wala namang nabanggit si Jasmine kung may kapatid siya. Isa pa ngayon sa kanyang pinoproblema kung paano niya makikita ang taong nabunggo niya noon. Bumalik kasi ito sa naturang lugar pero malinis na ang pinangyarihan. Pero simula din ng mga panahong iyon, may laging tumatawag sa kanya. Lagi siyang binablockmail nito at tinatakot na ibubulgar nito ang lihim ng sikreto kung hindi siya bibigay ng malaking halaga para itikom nito ang kanyang bibig. Nalito ngayon si Marco kung paano niya nakuha ang kanyang contact number samantalang wala namang ibang nakaalam nito maliban lamang sa kanyang malapit na kaibigan. Samantalang kinuha naman ni Melissa ang calling card, muli niya binasa ang address ng opisina para makipagkita kay Marco. Pagpasok nito sa entrance ng malaking building ay laking gulat niya dahil sa tuwing may nakita sa kanya ay napayuko ang mga ito na parabang may paggalang sa kanya. Miss Jasmine, ikaw nga. Bakit ang sabi nila ay wala ka na daw? Nasa taas nga pala si Sir Marco. Yumuko na lamang itong si Melissa at nagtungo sa 10th floor kung saan naroroon ang opisina ni Marco. Noong nakarating na ito ay kumatok siya sa pinto. Come in? Sir, magandang araw po. Ako nga pala si Melissa. Mabuti naman at pinanglakan mo ako. Pumasok ka na. Sir Marco, bakit mo ako binigyan ng ganong kalaking halaga? Para saan? Ayaw ba nun? Melissa, iniwasan kong makita ka sa lugar na iyon. Isa pa, hindi ba nasabi ko naman sa'yo noon na ipapasok kita dito bilang sekretary ko? Since nandito ka naman, ang ibig sabihin ay tinatanggap mo na ang offer ko. Pero sir, wala po akong karanasan pagdating sa ganyang mga trabaho. Melissa, pwede mo naman niyang pag-aralan. Jamie, bukas, si Melissa na ang bagong sekretary at ikaw nasa baba ka na muna, Modestino. Pero Sir Marco, huwag naman po. Kailangan ko po ng trabahong ito. Pasensya na po kayo kung itong mga nakarang araw ay lagi po akong late. Jamie, hindi ka naman ganyan dati, hindi ba? Ano yun? Nawala lang si Jasmine ay nagkaganyan ka na? Sir, hindi naman po sa ganun pero talagang meron akong nasikaso lamang. Sige, pabibigyan kita pero kung sakaling maulit iyon, pasensya na. Maraming salamat po Sir Marco. Jamie, for the meantime, isama mo itong si Melissa. Turuan mo siya sa mga gawain dito dahil simula ngayon, dalawa na kayong kasama ko sa trabaho. Maliwanag ba? Wala nagawa itong si Jamie. Sino ba naman ito para tutulan ang desisyon ng boss? Ipagtapat kaya ni Marco kay Melissa ang katotohanan kung bakit niya ito tinutulungan? Sino kaya ang laging nanakot kay Marco para isumbong ito sa otoridad ang kanyang saksihan? Nasa loob kaya ng kumpanya ang taong iyon o isa sa mga kaibigan niya? Kaya mga kaibigan, tara, mas abangan pa po natin ang tumitindibang eksena sa buhay ni Melissa. At kung nagustuhan niyo ang ating part 3 ay huwag kalimutang mag-comment at pindutin ang like button. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 4.